Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Mariing kinondena ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang pamamaril kay Tahir Nolg, Director General for Madaris ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, isang insidenteng nagbanta sa buhay ng opisyal. Sa opisyal na pahayag na inilabas kahapon November 27, binigyang diin ng Chief Minister na ang naturang karahasan ay hindi lamang pag-atake laban kay Nolg, kundi laban din sa mga pinahalagahan ng Bangsamoro tulad ng kapayapaan, katarungan at moral governance. Inatasan ni ICM Makakua ang mga otoridad na magsagawa ng masusi, patas at agarang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga responsable sa insidente. Idiniin niya na walang puwang ang karahasan at pananakot sa pamahalaan at sa lipunan. Ipinahayag din ng Chief Minister ang kanyang pakikiramay at panalangin para kay Director Nolg na kasalukuyang nasa mabuting kondisyon. Nanawagan din ito ng pagkakaisa at pagkilos tungo sa mas ligtas at mas mapayapang Bangsamoro habang mariing isinusulong ang pananaig ng batas sa buong rehiyon. Naglabas din ng official statement ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education kaugnay sa pamamaril kay Professor Tahir Nolg, Director General for Madaris Education. Sa official statement naman ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, mariing kinundena ang pamamaril kay Director General for Madaris Education Professor Tahir Nolg. Naganap ang pamamaril kahapon ng umaga sa Ende Village, Cotabato City. Kinukondena ng MBHTE ang karahasang ginawa laban kay Professor na isang iginagalang na guro at lingkod bayan na maraming taon nang nagsusulong ng dekalidad at peace-building education sa Bangsamoro. Ayon sa ministry, ang ganitong uri ng karahasan ay walang puwang sa isang lipunang nagsusumika para sa moral governance, seguridad at pangmatagalang kapayapaan. Sa kasalukuyan, sumasailalim sa gamutan si Professor Nolg. Kasabay nito, umaapela ang MBHTE ng panalangin at suporta mula sa publiko para sa kanyang mabilis na paggaling. Mariing kinondena ng Bangsamoro Human Rights Commission ang brutal na pagpaslang sa 7 individual na naganap noong November 24, 2025 sa Barangay Malinan, Kidapawan City. Ayon sa komisyon, ang naturang insidente ay isang walang saysay na karahasan at malinaw na paglabag sa pangunahing karapatang pantao, partikular na sa karapatang mabuhay. Binigyang diin ng BHRC na ang buhay ng tao ay sagrado at hindi kailanman dapat laging labagin. Nagpaabot din ng pakikiramay ang BHRC sa mga pamilya ng mga biktima at tiniyak ang kanilang patuloy na pakikiisa sa gitna ng matinding dalamhati. Inihayag ng ahensya na nagsasagawa na sila ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang katotohanan, pananagutan at hustisya para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Patuloy rin ang koordinasyon ng BHRC sa mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan at iba pang sektor upang subaybayan ang kaso at masiguro na mapangalagaan ang karapatan ng lahat ng apektong individual. Nananawagan ng komisyon sa publiko na iwasan ang karahasan, igalang ang dignidad ng buhay ng bawat isa at magtulungan para sa kapayapaan, katarungan at pangangalaga sa karapatang pantao. Itinalaga ni Speaker Muhammad Yacoob si Floor Leader Attorney John Anthony Jet Lim bilang kauna-unahang opisyal na tagapagsalita ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Sa isang memorandum na inilabas noong November 27, sinabi ni Speaker Yacoob na si MP Lim ang otorisadong maglabas ng mga pahayag, paglilinaw at opisyal na komunikasyon para sa Parliament, partikular sa mga usaping may kinalaman sa mga panukalang batas, resolusyon, gawaing parlamentaryo at iba pang institusyonal na posisyon ng lehislatura. Nilinaw naman ng Speaker na ang naturang designasyon ay hindi pumipigil sa kanya na maglabas ng opisyal na pahayag o paglilinaw kung kinakailangan. Nangangahulugang maaari pa rin siyang direktang magsalita para sa Parliament sa mga isyong nangangailangan ng kanyang agarang interbensyon. Kasalukuyan ding nagsisilbi si MP Lim bilang floor leader at kabilang sa mga pangunahing personalidad na nangangasiwas sa daloy ng mga gawaing pambatas sa regional lawmaking body. Inaasahang higit nitong mapapaigting at mapapangalagaan ang sentralisadong komunikasyon ng lehislatura habang nagpapatuloy ang talakayan sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng interim government. Pinagtibay ng pamunuan ng Bangsamoro Parliament at ng Australian Ambassador Mark Ines Brown ang kooperasyon sa gitna ng paghahanda ng rehiyon para sa kauna-unahang parliamentary elections sa 2026. Pinangunahan ni Speaker Muhammad Yacoob ang pagtanggap sa delegado ng Australia na dumalaw noong November 26, 2025 sa Bangsamoro Transition Authority Parliament
upang makakuha ng pinakabagong pagsusuri sa kalagayang politikal, panlipunan at pang-ekonomiya ng rehiyon. Ipresenta ni Floor Leader John Anthony Lim ang mga pangunahing legislative priorities ng Parliament, kabilang ang Bangsamoro Revenue Code, budget system at ang batas sa redistricting. Binigyang diin din ni Speaker Yacob ang patuloy na koordinasyon ng BARMM at national government sa pamamagitan ng Intergovernmental Relations Body na aniya ay nagpapabilis sa pagpapatupad ng mga programang mahalaga sa panahon ng transition period. Muling tiniyak ni Ambassador Ines Brown ang suporta ng Australia sa proseso ng kapayapaan at pagpapaunlad sa BARMM. Sa magkasamang pagtutulungan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Marawi Rehabilitation Program at Ministry of Human Settlements and Development opisyal nang na-turnover ang 4 na major infrastructure projects sa mga komunidad ng IDP sa Marawi City at mga karatig bayan nito lamang Miyerkules, November 26, 2025. Ang mga proyektong ito ay pinondohan ng BARM-MRP sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong November 25, 2023 kasama ang Program Steering Committee ng naturang flagship program. Patunay sa matibay na pangako ng pamahalaang Bangsamoro sa muling pagbangon at pangmatagalang kaunlaran ng lungsod ng Marawi. Ang 4 na infrastructure projects ay ang 335 solar streetlights sa 12 IDP shelters sa Marawi City at Sagyaran, Lanao del Sur, 1-story multi-purpose hall with roof deck at 10 kilowatt hybrid solar energy system sa Pamayandeg, Ranao Residence, Gadongan, Marawi City, at multi-purpose hall at covered court na may kasamang stage at single-layer bleachers sa Hadia Village Permanent Shelter sa Barangay Dulay West, Marawi City. Ang mga proyektong ito ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng kapakanan at kalagayan ng Marawi IDP community sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga esensyal na pasilidad at sustainableng energy solutions. Mas mapapaigting ng solar streetlights ang kaligtasan ng komunidad. Magsisilbing malaking suporta naman sa social at civic activities ang mga multi-purpose at magsisilbing isang ligtas na lugar para sa sports at community events naman ang mga ipinagkaloob ng covered courts. Itinatampok ng turnover ang 12-point priority agenda ng Office of the Chief Minister para sa Marawi na nagtataguyod ng kaligtasan, pakikipag-ugnayan sa komunidad at pangmatagalang pagbawi para sa mga lumikas at bumalik na pamilya. Formal nang naipagkaloob ng Ministry of Transportation Communication ng isang brand new passenger bus sa ilalim ng Transition Development Impact Fund 2024 Supplemental Fund ni Member of the Parliament Susana Anayatin, kasama ang isang dump truck para naman sa Bangsamoro Airport Authority sa ginanap na turnover ceremony kahapon November 27, 2025. Layunin ng bagong pampasaherong bus na pagsilbihan ang mga darating na OFW ng mga modernong bayani na kadalasang nahaharap sa mga hamon sa pag-uwi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng ligtas at maginhawang transportasyon mula sa Cotabato Airport patungo sa kani-kanilang komunidad. Nagpahayag naman ng buong pangako si BAA Director Attorney Ranibay Dilangalen na mas pagbubutihin at patataasin pa ang mga serbisyo sa paliparan sa buong BARMM. At binigyang katiyakan na ang mga bagong asset na ito ay mapapakinabangan para sa pampublikong benepisyo. Ang seremonya ay nagtapos sa isang pinag-isang pangako mula sa lahat ng mga opisyal na ang mga bagong turnover na unit ay hindi lamang magpapahusay sa kapasidad ng pagpapatakbo ng BAA ngunit maninindigan din bilang mga simbolo ng pagkakaisa, pag-unlad at sama-samang determinasyon na mapabuti ang serbisyo ng publiko sa rehiyon ng Bangsamoro. Mas pinalalakas ng Ministry of Health kasama ang mga local na health teams ang kamalayan hinggil sa HIV sa mga kabataan sa Marantawa, Lanao del Sur sa pamamagitan ng programang Biyaheng Kalusugan HIV Prevention and Awareness. Layunin ng inisyatiba na maibigay sa mga mag-aaral at guro ang tamang impormasyon bilang pangunahing sandata laban sa pagkalat ng HIV. Dumalo sa aktibidad ang mga estudyante, guro, youth leaders, health professionals, lokal na opisyal at mga respetadong religious leaders upang tugunan ang laganap na maling impormasyon tungkol sa HIV. Ayon kay Lanao del Sur Provincial Health Officer Dr. Alinader Minalang, ang pagdadala ng tamang kaalaman sa mga paaralan ay isang mahalagang pamumuhunan para sa mas ligtas at mas maalam na hinaharap. Aniya, ang mga campus ay mga sacred spaces
kung saan maaaring magsimula ang tunay na pag-iwas at proteksyon sa kalusugan. Sa pagtatapos ng programa, tiniyak ng Ministry of Health na mas magiging matatag ang komunidad kapag sabay na isinusulong ang edukasyon at kalusugan. Babaunin ng kabataang marantaw, dala ang bagong kaalaman at ang paninindigang maging katuwang sa pagpigil sa HIV. Makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang localized thunderstorms. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog, na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.